Hi, this is Fran Joy and I help entrepreneurs, online business owners, and network marketers to attract lots of prospects and customers in their business so that they can produce more results and sales in their business. So in this free video training series na ginawa ko sa iyo, ituturo ko sa iyo lahat ng mga strategy na ginawa ko, yung mga naranasan ko kong struggles, i-share ko rin sa iyo para hindi ka na mag-trial and error, at ituturo ko rin sa iyo yung mga naipasang skills na naituro sa akin ng mga successful internet marketers and network marketers na nagturo sa akin ng tamang strategy. So, gusto ko lang itanong sa iyo, naranasan mo na ba na nare-reject ka lahat ng mga prospects mo, mga customers mo, halos walang bumibili sa opportunity na pinopromote mo or dun sa products na pinopromote mo? Frustrated ka or nabiburn out ka minsan kapag hindi ka nakakapag-produce ng sales at nare-reject ka. So, kung halimbawa nasa network marketing industry ka, marami talagang nag-i-struggle na network marketer sa business nila. Kaya, sa huli, nabiburn out sila at tumitigil sila dun sa ginagawa nilang business. Ako personally, naranasan ko lang kasi na-invite ako ng friend ko sa isang business opportunity, MLM siya. So, open-minded naman ako. Sinubukan ko yung business na yun. Pero, nung sinubukan ko yun, nung nag-start na ako, tumagal ako doon ng mga 6 months siguro. Then, ang nangyari sa akin is konti lang yung kinita ko. Halos is 1,000 to 2,000 lang siguro yung kinita ko. At walang nangyari sa business ko. Tinatanong ko yung mga leaders namin kung paano yung tamang pag-market ng products, kung paano maghanap ng mga tamang target market talaga dun sa pinopromote naming products, kasi more on health and wellness siya. Kaya hindi ko alam kung paano yung tamang pag-market ng products ko. Halos lahat ng nakitaan namin yung mga taong kakilala ko, mga friends ko, nung opportunity na yun. Pero unfortunately, walang sumali sa business na pinopromote ko. So, napo-frustrate ako. Yun yung naranasan ko. Kasi yung office namin, sa Ortigas pa yun eh. Medyo malayo. So, nagko-cold calling din ako. Tinatawagan ko lahat ng mga numbers. Kinukuha ko yung mga numbers ng mga kakilala ko. Tsaka yung mga taong hindi ko kakilala, kinukuha ko. Para lang tawagan ko sila at i-invite dun sa isang business opportunity. Ang problema kasi malayo yung office namin, sa Ortigas pa siya. So, walang sumasama sa business opportunity namin. Kaya napufrustrate ako. Minsan sabi nila pupunta sila sa office namin, ini-invite ko sila. Tapos pagdating mo doon, hindi pala sila pupunta. So, di ba, time consuming kasi napakalayo ng office namin. And then, talagang nag-i-invest ako ng time tsaka pamasahe para lang makapunta doon. So, talagang na-burn out ako, kaya tumigil ako. Kaya hindi na rin ako makapunta dun sa office namin. So, yun kasi yung lumang strategy na ginagawa namin. Nagpo-promote kami ng business namin sa mga kakilala namin, lahat ng kakilala namin. Pero, ni isa walang bumili dun sa products na pinopromote ko, tsaka sa business opportunity. Walang sumali sa team ko, wala akong naging downlines. Yun yung naging frustration ko. Yung old strategy kasi na ginagawa natin, hindi na siya nag-work ngayon. Siguro sa iba nag-work pa. Naranasan ko rin minsan, may nag-promote ng business sa amin kasi naghahanap ako ng job opportunity. So, nakita ko yung flyers na yun. So, pinuntahan namin ng friend ko yung lugar na yon dun sa flyers. Tapos, nung pumunta kami sa isang meeting daw, pumunta kami, akala namin job opportunity. Yun pala, isa siyang networking na naman. Kaya, yun yung mga old strategy na ginagawa nila. Nagpa-flyers, or
pinopromote nila yung business nila through Facebook. Nagme-message sila sa mga friends nila, lahat ng mga kakilala nila sa Facebook para pakitaan ng business opportunity nila. So, yun yung problem. Kasi, yung mga pinapakitaan mo ng opportunity mo mali. Maling tao yung pinapakitaan mo ng business opportunity mo. What if targetin na lang natin yung mga taong may desire na dun sa pinopromote mong business? Is that great? Kasi kung yun yung tatargetin natin, mas mapapadali yung business natin. So, paano tayo makakapag-attract ng libu-libong prospects at paano ka makakapag-attract ng prospect na interesado talaga, targeted, at talagang sure na bibili dun sa opportunity or products na pinopromote mo. So, ituturo ko sa iyo yung new strategy na ginagamit na ng mga successful network marketers tsaka internet marketers. So, kung entrepreneur ka or online business owners ka, nagpo-promote ka ng business na through online, so, ituturo ko sa inyo yung tamang pag-market ng products through online. So, ito yung mga tools na gagamitin natin, yung mga strategy na gagamitin natin. Ituturo ko sa inyo step by step kung paano natin gagawin yun. So, all you have to do is to model and gayahin mo yung mga tamang strategy na ginawa ng mga internet marketers na naging successful. Dahil marami na gumagawa ng strategy na yun. So, make sure na tapusin mo tong video na to at ituturo ko sa'yo lahat ng mga tools tsaka strategy na ginawa ko. So, etong mga strategy na minodel ko sa mga successful leaders, ito yung nakapagbigay sa akin ng time freedom, nakapag-save ako ng time simula nung ginamit itong strategy ito. Kasi, ako meron na pa akong day job, and at the same time, ginagawa kong part-time na business ko. So, habang nagtatrabaho ako, mayroong system na nag-work sa akin. So, gumawa ako ng sarili kong system para kahit may ginagawa akong iba, nag-work pa rin yung business ko. So, nakakapag-save ka ng time at magkakaroon ka ng time freedom kapag natutunan mo tong mga strategies na gusto kong ituro sa'yo. So, let's go. Punta na tayo sa computer ko para maituro ko na yung strategy na gusto kong ituro sa'yo. So, let's go. Hello, this is Ron Joy and ituturo ko sa inyo yung the key to no more rejection strategy. Kailangan malaman mo muna yung mga concept na to bago ko ituro lahat sa iyo yung mga strategy na gusto kong ituro sa iyo lahat. So in this video, matutuklasan mo ang strategy na tutulong sa iyo para makapag-attract ng high quality prospects at customers sa business mo without convincing. Malalaman mo rin kung paano mo ma-convert ang prospects mo into sales and loyal customers. At malalaman mo rin kung paano ka magkakaroon ng time freedom at makakapag-save ng time para i-promote ang business mo kahit nasa bahay ka lang. At ituturo ko rin sa iyo yung mga tools at system na ginamit ko para maging automated ang pagpapromote ng business mo. So, let's go. So, gusto kong ituro muna sa iyo, ano ba yung reason why most fail in their business? Ito yung common na problema ng mga nagbe-business, whether kung nasa network marketing ka or kung meron kang sarili mo online business. So, ito yon, no targeted prospects or customers. So, karaniwan kasi, yung lahat ng mga taong pinapakitaan natin ay hindi naman interesado, kaya lagi tayong nare-reject. Lagi nilang iniisip na scam yung pinopromote mo. Ayaw nila dun sa business na pinopromote mo. Pati mga friends mo, relatives mo, pinakitaan mo na ng business mo, pero hindi pa rin sila sumasali dun sa business na pinapakita mo sa kanila. So, ito yung dahilan. Kasi yung mga pinapakitaan mo is hindi targeted. Maling tao yung pinapakitaan mo nung business opportunity mo. So, dapat ang tatargetin natin is yung mga tamang tao. So, yun ang ituturo ko sa'yo. Pangalawa,
rejected. So, lagi silang nare-reject sa business nila. Yun nga, yung mga taong pinapakita nila ng business nila ay hindi naman interesado. At ito yung pangatlo, lack of skills and no guidance. Ako personally, naranasan ko yan kasi nung nagsimula ako sa isang MLM industry, pumasok ako sa business na yun. Talagang wala akong alam, wala akong skills. Kahit na meron akong mga kasama na gumagawa ng business na yun sa MLM, pero pare-pareho kaming kulang din sa skills at wala kaming guidance kung ano ba yung dapat na tama naming gagawin. So, iniisip namin minsan, tinatanong namin sa mga mentor namin kung paano ba talaga yung tamang pag-market ng products namin. Kasi halos lahat naman na ng tao na kakilala namin or mga friends namin, pinakitaan namin ng business namin. Pero, bakit ganun? Hindi pa rin sila sumasali, parang hindi pa rin sila interesado dun sa business na yun. Kahit na sobrang ganda naman ng opportunity na yun, parang hindi nila nakikita yung pagkakita namin sa business na yun na sobrang ganda talaga. So, ayaw ng iba. So, bakit kaya? Yun ang tutuklasin natin. Kailangan mong alamin kung ano ba yung target marketing. It is targeting people who are already interested in your business, who has a high chance of buying your products or services. Hindi yung nagbabaka sakali lang. So, ang tatargetin talaga natin is yung mga taong may high chance na bumili ng products na pinopromote mo. Kasi, sa tingin mo, mare-reject ka pa ba kung yung taong pinapakitaan mo ng business mo or yung products mo ay talagang super interested at may high chance talaga na bibili dun sa pinopromote mo. So, gusto kong maintindihan mo tong target marketing. Halimbawa, sa coffee. Nagbebenta ka ng coffee. So, sino ba yung may kailangan nito? Sino ba yung nagpakita ng interest na bumili ng products na to? Sino yung may hilig na bumili ng products na to at willing magbayad ng kahit magkano para lang ma-avail tong products na to? So, syempre, yung mga mahilig sa kape, yung nagpakita ng interest talaga, yung existing customers na bumibili ng products na yan. At talagang willing sila magbayad kahit na sa Starbucks pa yan, kahit mahal pa yan, talagang magbabayad sila kasi sila talaga yung existing customers. For example naman, skin whitening. Eto, maraming mga skin whitening ngayon. So, alam natin na kailangan din to ng iba. Pero, sino ba yung mga dapat nating targetin dito? Sino yung nagpakita na ng interest, yung talagang gumagamit na ng products na to? Siyempre, yung mga tao na already buying or using whitening products, sila yung may kailangan niyan, yung gusto magpaputi, talagang gusto magpaganda, sila yung talagang dapat nating tatargetin. For example naman, food supplements, para kanino ba itong mga to? So, minsan kasi, pinapakitaan natin ng products or inaalok natin yung iba nating kakilala, kahit na alam nating kailangan nila yung products na to. Halimbawa, food supplements, kailangan naman talaga natin yan, pero minsan inaalok natin yung mga taong hindi naman sila aware na kailangan talaga nila yan. Kahit nasabihin natin kailangan nila yan, pero wala silang existing desire na bumili talaga ng products na yan. So, kahit i-alok pa natin tong products na to sa kanila, kung wala naman silang existing desire na bumili ng products na yan, ay hindi pa rin sila bibili nung pinopromote mo. So, para kanino ba yan? Siyempre sa mga health conscious, mga health buff, yung talagang gumagamit na yan, yung may kailangan yan, yung mahilig bumili ng products na yan at nagpakita ng interest. Hindi yung taong aalokin natin na wala namang interest dun sa pinopromote mo. Hindi tayo pwede baka sakali na baka bumili to ay baka bilhin tong products ko kapag pinakita ko yung produkto ko sa kanya. So, hindi ganun. So, para less rejection, tatargetin natin yung mga products mo dun talaga sa existing customers na at yung may desire na bumili doon sa products mo. For example, hamburgers. Ito naman, for example, yung mga pwesto ngayon,
sa tabi-tabi. Magkakatabi kayo, halimbawa, nagtayo ka ng sarili mong hamburger stand. Magkakatabi kayo na magkakalaban na nagtitinda ng hamburger. So, paano ka magiging unique? Paano ka may iba sa mga kakompetensya mo? Sino ba yung dapat mong targetin? For example na lang, yung McDonald's, tsaka yung mga fast food chains dyan sa tabi-tabi. Di ba ang tinatarget nila na place, na pwesto nila ay yung talagang daanan ng mga hungry buyers. So, yung daanan ng mga pauwing mga office workers or yung daanan ng mga estudyante, yun talaga yung mga hungry buyers. Doon nila tinatarget yung mga customers nila para sure na bibili yun sa kanila. So, ganun dapat tayo magta-target. For example naman, kung meron kang business opportunity na pinopromote, so, paano mo ba ita-target yan? Sino yung mga target market mo? Ito talaga importante. Kailangan alam mo kung sino yung mga target market mo talaga. Yung ideal prospect na talagang sasali sa business mo at may high chance of buying your opportunities. Siyempre, ito, yung mga opportunity seekers, ito yung mga taong naghahanap ng opportunity na gustong magkaroon ng dagdag na kita, na ayaw na nilang magtrabaho, sawa na silang mag-work. Ito yung mga taong naghahanap ng mga opportunity or mga pagkakakitaan. Siyempre, every month, marami talagang tao na naghahanap ng magandang opportunity. At siyempre, yung mga opportunity buyers, ito yung mga existing customer na sumasali sa iba't ibang opportunity tulad sa mga MLM. Siguro sumali na sila sa iba't ibang MLM companies na palipat-lipat sila. Yun yung mga opportunity buyers, yung talagang marami na silang nasalihang mga opportunity. So, ang tatargeting natin is yung mga taong lumilipat-lipat ng opportunity kasi minsan na-frustrate sila na hindi daw sila kumikita dun sa business nila, dun sa MLM na sinalihan nila, or baka yung company na yun nagsarado, kaya lumilipat-lipat sila ng opportunity. So, yun din yung mga tatargetin mo kung nagpo-promote ka. So, selling is the ability to influence others in the way they think or act. So, kailangan ma-influensyahan natin yung tao na yun para ma-target natin at bumili talaga dun sa pinopromote mo. People loves to buy but they hate to be sold. So, tip, find people who wants what you have. So, katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga taong may existing desire na bumili dun sa pinopromote mo. Ayaw talaga ng tao na feeling na binibentahan. Kahit ako, ayaw ko ng feeling na binibentahan talaga ako at pinipilit para lang bumili ng products nila. So, ito yung secret strategy na natutunan ko para makapag-attract ng mga maraming prospects na willing talaga at targeted na bibili dun sa products or opportunity ko. So, attraction marketing, ito yung talagang pinakasekreto talaga. Secret ingredients, it's the law of giving or simply giving first before receiving or providing value first. So, kailangan matutunan mo tong concept na to para marami kang ma-attract talaga na tao dun sa pinopromote mo. Attraction marketing is about building relationship, trust, while you keep bringing values to the marketplace and you will get paid. For example na lang, ito, yung mga free taste, di ba sa mall, nagbibigay sila ng mga free taste, nagbibigay muna sila bago sila mag-pitch nung business nila o products nila. Para kapag nagustuhan to ng mga target market nila, bibili sila sa'yo. So, kailangan mag-provide muna tayo ng value. Tayo muna yung magbigay ng value sa tao. Kasi, kapag tayo yung unang nagbigay, babalik din to sa'yo. Lahat ng binibigay mo sa tao ay babalik din sa'yo. So, make them come to you. The best prospects are the ones who come to you. So, tandaan mo to, itong natutunan mo ngayon.
yung talagang best prospects sa business mo kung nagpo-promote ka ng MLM business. Ito talaga yung mga taong kusang lumalapit sa'yo para sumali dun sa business mo. Yun talaga yung best prospects. So, you need to provide more value first before pitching. So, ito yung ginagawa ko ngayon. Tumutulong muna ako sa mga target market ko. Nagpo-provide ako sa kanila ng free tips, free information na makakatulong sa business nila. Yun ang value na binibigay ko. At para makapag-build ng trust sa kanila ng foundation para pagkatiwalaan nila ako. You have to make them know, like, and trust you first. So, paano ba to? For example na lang, kung yung isang lalaki nanliligaw sa babae, syempre, halimbawa, nilapitan niya yung babae at sinabi niya na, pwede bang maging tayo? So, anong sa tingin mo ang magiging reaction ng babae? Hindi pa nga niya kilala yung lalaki, bakit sasagutin niya agad yung lalaki? So, kailangan magkakilala muna sila. Kailangan pagkatiwalaan muna siya ng babae bago siya sagutin ng lalaki. So, ngayon, marami ng competition ngayon, mataas na yung competition ngayon sa MLM industry. So, paano mo may iba yung sarili mo sa mga kakompetensya mo para sa'yo lang sila sumali? So, ituturo ko rin yun sa'yo. Kailangan malaman mo rin itong concept na ito, internet marketing. Ito yung ginagamit ngayon ng mga network marketers or online business owners to internet marketing kasi malaking potential market mo dito kapag nalaman mo at napag-aralan mo tong internet marketing. So, halimbawa, the power of internet. Pwede mong ma-leverage yung power of internet kapag natutunan mo to. For example lang, Facebook marketing. Ito yung pinakasikat ngayon. Dito tayo nagpo-promote ng business natin. Pero in an ethical way. Hindi yung sa Facebook nagtatag tayo ng mga friends natin para dun sa product natin para makita nila or mini-message natin sila lahat para lang i-pitch dun sa MLM business mo. So, mali yun. It's unethical. So, kailangan malaman mo yung right strategy sa Facebook marketing para ma-leverage mo to. So, bakit sa Facebook ba? Kasi, it's more than 500 million active users. So, halos lahat na yata ng tao may Facebook. Wala na yata akong kilala na walang Facebook. So, over 700 billion minutes per month yung ginagastos nila. So, halos araw-araw din yung tao nagfe-Facebook talaga. Kahit ako, walang araw na hindi ako nagfe-Facebook. So, malaki yung potential reach natin dito kasi nandito na lahat ng mga potential customers natin sa Facebook. So, almost 51% of Facebook users are more likely to buy from brands they follow. So, kaya, di ba napansin mo yung mga businesses ngayon, yung mga sikat na business ngayon ay may sarili na ring Facebook fan page. So, dun sila nagpo-promote. So, almost 80% of US social network users prefer to connect to brands through Facebook. And 47% of Americans say that Facebook has a greater impact on their purchasing behavior than any other social network. So, tama yun. And 78% of a brand's Facebook fans are current users of the company's products and services. So, alam mo ba na ang Facebook advertising ay tulad din ng ibang mga advertisements tulad ng TV ads, yung mga nag-a-advertise sa TV, yung mga commercials, press releases, articles, and billboards, news. So, yun. Tulad din ng Facebook ads. So, tuturo ko sa iyo para malaman mo kung anong pagkakaiba nito at kung gaano ba ka-effective yung Facebook advertising. For example, nakita na ng customer yung advertising through TV ads. For example, nag-advertise yung Jollibee sa TV. Then, yung customer, syempre tatawag tayo
sa kanila for delivery ng products. O kaya naman kung nagpo-promote sila sa TV ng product nila, ayan, bumibili tayo sa store nila. Halimbawa naman, sa Facebook naman. Ito yung itsura ng mga ads. Yan, makikita mo yan sa gilid ng Facebook mo, sa newsfeed mo. Ayan. Ayan yung itsura ng mga ads. For example, yan, na-click na ng prospects yung ads. Halimbawa, yung mga prospects, kinlik nila yung ads na yan. So, mapupunta sila dito sa isang page. Pag napunta sila dito sa page na to, pwede mong makuha yung contact information nila, yung email nila, kahit yung phone number nila, pwede mong makuha yung pangalan nila. Pag nag-sign up sila dyan, ibig sabihin, sila yung mga targeted prospects mo na nagpakita ng interest dun sa pinopromote mo. So, kapag, ayun na, nag-sign up na sila dun sa page na yon, your prospect will not buy from you instantly. Syempre, di man sila bibili kaagad. Pero, you can follow up them automatically. Isa-set up mo lahat ng mga follow-up message mo para ma-follow up mo yung mga prospects mo automatically. So, di ba, ang common problem natin sa network marketers, kailangan yung mga prospects na nakausap natin, potential business partners, kailangan i-follow up mo rin yun. So, kailangan makipag-meet ka doon, kausapin mo yun, makapag-build ka ng foundation sa kanya, or makasama mo siya para magkakilala kayo at maging business partners mo siya. So, dito sa strategy na to, through email marketing and Facebook advertising, mafa-follow up mo automatically yung mga prospects mo. So, dito pala masasolve na yung problem mo at less makakapag-save ka na ng time para ma-follow up mo yung prospects mo para hindi na ikaw yung mismong personal na magpa-follow up sa kanila. So, TV ads versus Facebook ads, ano bang pagkakaiba niya? Kung sa TV ads kasi, feedback forms will reach customers only when they go to the store. So, dito kasi sa TV ads, yung feedback ng mga customers mo dun sa pinopromote mo products mo, malalaman mo lang yung kapag nagpunta sila dun sa store mo. While sa FB ads naman, feedback can be sent anytime. So, kung halimbawa, merong mga questions or feedbacks yung mga customers mo, pwede nilang ma-send to sa'yo anytime. So, dun palang makikilala mo na yung mga target prospects mo. TV ads depend on the airtime you choose and if you have known models, again, millions of pesos. So, sa TV ads kasi depende yun sa ads nila Depende sa airtime, tsaka dun sa model na kinukuha nila. Talagang mahal talaga yung bayad sa mga sikat na artista Million pesos Kaya pansin mo yung mga sikat talaga, yung talagang sikat ang kinukuha nila para i-promote yung products nila. Sa FB ads, you can set your FB budget per day and you can invest on autoresponders and landing pages, monthly fees. So, dito sa Facebook ads kasi, mura lang yung budget mo per day. Ako kasi nag-umpisa ako sa 40 pesos to 50 pesos per day. So, mura lang para i-promote yung business mo, makakapag-advertise ka na at marami ka na ma-reach dun sa maliit na investment na yun. Tsaka sa mga autoresponders and landing pages, yan yung gusto ko ipakita sa'yo. Mamaya ituturo ko yan sa'yo kung anong ibig sabihin nun. And panghuli, TV ads will continue to run in chosen shows. So, continuous lang yung ads niya sa TV na nakikita ng mga customers, yung mga nakakapanood ng TV sa FB ads. After many emails, ask for feedback in exchange for a discount coupon. So, kasi sa FB ads, kapag nag-click na yung mga prospects mo dun sa ads mo,
makukuha mo talaga yung information nila at pwede mo silang ma-follow up. Pwedeng silang magkaroon ng feedback or mag-reply sila dun sa mga emails mo. At pwede kang mag-provide ng value sa kanila. Pwede mo silang matulungan, pwede mong ma-address yung problems nila. Dahil nakuha mo na yung mga contact information nila at ang maganda pa is automatically, masasend mo to lahat sa mga taong nag-subscribe or nag-sign up dun sa ads mo. So, mamaya may intindihan mo kung paano natin gagawin yun. Kung paano ba nag-work ang Facebook advertising at internet marketing. So, ganito siya. Halimbawa, ito yung sales funnel natin. Ang tawag dito, sales funnel. Lead generation. So, yung ads mo, ipopromote natin through Facebook or kahit anong traffic strategy para maraming tao makakita. Magkakaroon ka ng marketing strategy para maraming tao ang makakita dun sa ads mo. Ang panguna na talaga pinaka-effective is Facebook ads. So, halimbawa, nag-click yung prospects mo dun sa ads mo. So, magiging contacts mo na sila. At magiging qualified leads mo na sila. Ibig sabihin sila yung mga taong nagpakita ng interest dun sa pinopromote mo. At sila na yung prospects mo. So, pag nakuha mo na yung contact information nila, pwede mo nang ipromote dun yung mga pinopromote mong products, yung opportunity na pinopromote mo, marireceive nila lahat ng mga message mo. Then, kapag hindi naman sila interesado, hindi sila magre-respond sa'yo. Qualified out na sila. Hindi sila targeted. Kasi, dito natin masasala kung talagang yung prospects na yun ay interesado through sales funnel. Using autoresponders, landing pages, email marketing, masasala natin kung talagang yung prospects na yun ay interesado. At less rejection ka na, hindi ka na mare-reject. So, yun ang solusyon natin para sa mga network marketers na nare-reject. Masasala na natin yung mga taong interesado talaga. Pero merong 3 misconceptions pagdating sa internet marketing. Kaya, konti lang yung taong may alam talaga nito. Pero sa ibang bansa, ito talaga yung ginagawa na nila. Dito lang talaga sa bansa natin, konti pa lang yung nakakaalam. Kasi natatakot silang gumawa dahil it's complicated. Marami ka kasing isi-set up, marami kang gagawin. Pero ang totoo, hindi naman talaga ako. Pinag-aralan ko siya. Pero, hindi naman siya ganun kakomplikado. Kailangan mo lang talaga aralin siya para malaman mo kung paano siya nag-work. So, sabi nila, expensive. Sa totoo lang, hindi talaga siya expensive. Sa maliit na puhunan lang, makakapag-advertise ka na. At marami ng tao makakakita ng offer mo, pinopromote mo. Mas mahal pa nga yung traditional business na TV ads or kahit anong mga ads. Sabi pa nila, it's so hard. Mahirap daw talaga ang internet marketing. Hindi naman ganun kahirap eh. Kaya lang nagiging mahirap kasi hindi mo pa siya masyadong alam. Wala kang idea. So, kailangan mo talagang pag-aralan mo siya. So, ito yung itsura ng sales funnel natin. Kung paano siya nag-work. Tuturo ko na siya ngayon. Halimbawa, traffic sources. Ang traffic sources, ang ibig sabihin nito, ito yung strategy na gagawin mo para maraming tao ang makakita nung pinopromote mo. Halimbawa nga na traffic sources ay Facebook advertising. Kailangan gumawa ka ng Facebook ads mo para maraming tao ang mag-click dun sa pinopromote mo. Maraming tao ang makakita dun sa products na pinopromote mo. Pag nag-click na yung mga prospect mo, pwede silang mapunta dito. Kung halimbawa, pinopromote mo ay website mo, website ng company mo, or sarili mong blog. Ito yung una kong blog. So, halimbawa, pinromote ko tong blog na to. So, mapupunta sila dito. Then, pag nakita nila ito, makikita nila itong nasa gilid nito. Ang tawag dito, opt-in form. Ibig sabihin, pag nag-sign up sila dito, makukuha ko na yung mga contact information nila at pwede ko na silang ma-follow up. Sila na yung mga targeted prospects ko.
Or kaya naman, landing page or opt-in form. Ito yung form kung saan magsa-sign up or magfi-fill up yung mga prospects ko para makuha ko yung mga contact information nila. Ganun lang kasimple yun, yung ibig sabihin yan. Then, syempre, hindi naman kaagad magsa-sign up yung mga prospects ko eh. Kung wala akong ipamimigay na free gift, ito nga yung tinatawag na value, yung attraction marketing. Kailangan magbigay muna tayo ng value sa kanila. Yung free gift, parang free taste ba? Ayan. Kung may free taste, ito, may free gift tayong ipamimigay sa kanila. Kapalit nung contact information na ibibigay nila. Syempre, importante yung contact information nila eh. Bakit ko ibibigay yung contact information ko kung wala naman akong makukuha na value? So, pipili ka kung ano yung pamimigay mo, whether it's ebook or free video, free training, yun yung mga free gift na ibibigay natin. Ang tawag dyan is lead magnet. Then, kapag nag-sign up na sila dun sa landing page mo, magkakaroon sila ng immediate follow-up. Pwede mo na silang i-follow up, i-message ka agad once na nag-sign up na sila dun sa pinopromote mo. And, kapag nag-sign up na sila, ang tawag dito is autoresponder. Pwede ka nang makapag-build ng relationship sa kanila. Ito yung mga follow-up message na sinet up mo para ma-follow up mo sila. Isa-set up natin yung mga follow-up message mo para automatically makapag-message ka sa kanila at ma-follow up mo sila. So, ituturo ko rin sa iyo kung paano mo gagawin yung autoresponder. Don't worry. Ituturo ko yan sa iyo kung paano siya nag-work. Then, kapag nakapag-build ka na ng relationship sa kanila, naka-follow up mo sila, ayun na. Pwede mo na ipakita yung offer mo sa kanila, and then pag nakita na nila yan at nagpakita sila ng interest dun sa ino-offer mo, then magkakaroon ka na ng sales. Ganun lang nag-work ang sales funnel. So, mali-leverage natin ito para magawa mo na ikaw ang matagpuan at kontakin at habulin ng mga prospects mo. Using this strategy na ituturo ko sa'yo, talagang mali-leverage mo to para ikaw talaga yung kontakin ng mga prospect mo para sila mismo yung lumapit sa'yo. I will personally guide you on how to start and make your own automated system. Don't worry, huwag kang kabahan dahil ituturo ko naman sa'yo lahat yung mga natutunan ko at ipapasa ko sa'yo lahat ng mga strategy na natutunan ko para maging solusyon to sa problema mo at hindi ka na ma-reject. Now, let's begin the key to no more rejection strategy. Ayan, so nandito tayo sa Facebook ko at ipapakita ko sa inyo kung ano yung strategy na ginawa ko para ma-promote ko yung mga opportunity ko through Facebook at maraming mga kakita ng mga lots of interested and targeted prospects in my business. So, dito tayo sa pages and click mo lang tong create ad. So, bago yun, papakita ko lang sa inyo itong mga sponsored ads sample. Ito, nakikita mo to sa right column. Ito yung sample ng ads na ginagamit ng mga business owners. Ito na yung Facebook na ginagamit nila para i-promote yung business nila. So, marami nang gumagamit ng Facebook advertising para maraming tao ang makakita ng business opportunity nila at makapag-produce ng sales sa business nila. Yan, sample yan. Then, ito yung sample ng mga ads na pwede natin gawin. Pwedeng boost your post. Ibig sabihin, yung mga pinopost mo sa Facebook fan page mo. Dito, punta tayo sa Facebook fan page. Pwede natin i-boost post. Ibig sabihin, maraming tao ang pwedeng makakita nitong post mo. Papakita ni Facebook sa mga targeted prospects mo yung post mo sa wall mo. Dito tayo sa Facebook fan page ko na ginawa ko. Ayan. For example, ayan mga post. Pwede mong i-boost post yan o kaya dito mo siya gawin. So, dito tayo. Boost post. Then, piliin mo lang yung page mo. Kailangan gumawa ka na ng sarili mong fan page para
ma-promote mo rin yung sarili mong business, ma-brand mo yung pinopromote mo. So, ayan. Dito tayo. So, dito, makikita mo yung potential kung gaano karami yung pwede mong targetin na tao dun sa business mo. So, dito, based sa mga audience mo, location, Philippines. Dito tayo sa Philippines. Pwede mo rin targetin kung anong bansa yung gusto mong targetin. Then, yung age. Kung anong age nung target mo. For example, 20 to 30 years old. Then, gender, kung lalaki o babae. Kung gusto mong targetin, puro babae lang, yun, pwede. Then, dito sa language, kung ano yung language na ginagamit nila. So, mostly tayo naman Filipino naman ang ginagamit natin. So, kahit lagpasan natin yan. So, ito ang pinaka-importante, yung interest. Ito yung interest ng mga target market mo. Kung halimbawa, tina-target mo is health and wellness, fitness and wellness, ito. Pwede mong targetin yung mga taong nagda-diet, nag-gym, may interest sa nutrition, basta may interest dun sa pinopromote mo. Food and drink, ayan, mga hobbies. Kung ano mga hobbies nila, kung nagbebenta ka ng health and wellness, so, pwede mo targetin dito yung may taong may nagpakita na talaga ng interest dun sa pinopromote mo. Kung halimbawa, beauty products or food supplements, ayan, dito sa health and wellness, pwede mong targetin yung interest nila. So, halimbawa, tina-target mo naman mga network marketers din para sila na sa opportunity mo. Yun yung mga taong naghahanap ng opportunity. So, halimbawa, mga network marketers, network marketing, ayan. So, makikita mo dito yung result, kung ilang tao yung pwede mong i-target. Almost 300,000 yung pwede mong i-target, diba? So, click natin yan. Then, pwede kang maglagay ng maraming interest, kahit ilan, para ma-target mo yung talagang tina-target mo. So, ayan. Halimbawa, multi-level marketing, dito, halos 9 million yung pwede mo ma-target na tao. Yan. Yan, pwede kang pumili dito ng specific na interest. Yan. Then, dito sa gilid, makikita mo yung potential reach. Kung ilan yung pwede mong ma-target. Almost 600,000 people. Yan. Napakarami nun. So, dito na, sa budget, pwede mong iset kung ilang budget ang gusto mong gastusin. So, mag-umpisa tayo sa 100 pesos per day. Then, dito sa estimated daily reach, makikita mo kung ilan yung pwede mong ma-target based dun sa budget na sinet mo. Ako, 100 lang per day. So, matatarget mo lang is 720 to 19 people on Facebook. Yan. Kasi based din kasi dun sa budget na sineset mo eh. Kung malaki yung budget na sineset mo per day, mas malaki yung potential na taong makakita nung pinopromote mo. So, eto, set a start and date. Pwede ka mag-set dito kung kailan mo gusto siyang umpisahan. Halimbawa, ayan. Ngayon, then yung oras. Tapos, kung kailan mo siya gustong matapos. Yan. Halimbawa lang yan. For example, November. Targetin natin hanggang Friday. So, palitan natin. Masyadong maiksi lang. Yan. Hanggang Saturday. October 17. So, ito yung magagastos ko. 199 pesos. Then, dito, pala, nakalimutan natin. Pumili tayo ng mga posts na gusto nating i-boost posts. Yan. For example, ayan. Pag okay na, eto, makikita mo na dito
yung itsura nung ads mo. Yan. For example, yan. Then dito, sa pagpipilian mo, desktop newsfeed, mobile newsfeed, desktop right column. So, itong mga prospects mo, makikita nila ito sa desktop newsfeed nung, for example, sa home. Dito, sa home, sa newsfeed. Yan, pag nag-browse sila dito, makikita nila yung ads mo dito sa newsfeed. Then, dito sa mobile newsfeed, ito naman makikita nila, ito dun sa mobile nila, yung mga taong gumagamit ng Android phones, yan, yung nag-Facebook through mobile, makikita nila. Then, sa desktop right column, ayun yung pinakita ko kanina, na makikita mo dito sa right column nung Facebook mo. Yan. Ako kasi, tinatanggal ko muna tong mobile newsfeed. So, ang tina-target ko yung mga gumagamit ng laptops, desktops, yun. Hindi, mostly, yun yung tina-target ko. So, it depends sa'yo. So, pag okay na, place order. Kailangan mo dito kasi ng debit card or credit card. So, kailangan iset mo yan. Ako kasi kakagawa ko lang ng ads eh. So, may approval pa. So, pag ganun, kailangan mo ng credit card or debit card akong ginamit ko kasi yun yung bank. Doon ako kumuha. Or sa BPI, pwede kang kumuha doon. Kasi, doon charge ni Facebook yung expenses mo dun sa ads mo. So, kailangan mong kumuha nun para makapag-promote ka through Facebook. So, again, thank you. Sana marami kang natutunan dito at nakita mo yung potential reach nung pinopromote mo. Nakita mo yung potential kung gaano karami talaga yung pwede mong targetin at hindi ka talaga mauubusan ng mga customers and prospects na pwede mong i-attract dun sa business mo. So, i-apply mo na tong tinuro ko sa'yo, i-check mo kung paano mo siya gagawin. Kasi kapag ikaw mismo yung gumawa nito, matututunan mo siya. So, apply mo na to. Hi, thanks for watching my video. I hope na marami kang natutunan dun sa mga tinuro ko sa'yo. I-apply mo lang yung mga strategy na tinuro ko sa'yo. And in my next video, marami pa akong itutunan sa'yo na mga tools na ginamit ko. Ituturo ko sa'yo on how to create your own email management system or autoresponder. Ito yung system na ginamit ko para ma-follow up yung mga prospects ko automatically kahit hindi ako yung mismo nag-follow up sa kanila. Ito yung system na to yung magagamit natin para i-follow up sila. Ituturo ko rin sa iyo kung paano ka gagawa ng sarili mong landing pages or squeeze page na magagamit mo. Ituturo ko sa iyo kung ano yung tool na ginamit ko para ma-apply mo dito sa business mo. So, abangan mo yung next video ko sa susunod na araw. Ipapadala ko sa email. So, make sure na abangan mo rin. Magkita tayo ulit doon. Again, thanks for watching. Again, this is Pro and Joy. If you want to be successful in your own business, you have to ask for more wisdom at i-model lahat ng mga tinuturo na mga naging successful internet entrepreneur or any entrepreneur na naging successful sa business nila. Kailangan mo lang i-model lahat ng ituturo nila sa'yo at maging willing ka matuto para ma-achieve mo yung success na gusto nila. Thank you for watching this video. See you on my